Alejandro's POV. Sa bahay ng kaibigang si Dan, dumiretso si Alejandro. Mabuti na lang at wala ang girlfriend nito ngayon kaya pinatuloy siya nito sa condominium nito. Here, sabi nito nang iabot ang isang lata ng beer. Ano na naman bang pinagawa ninyo ni Alicia this time? Lumagok muna siya ng beer at saka napabuntong hininga ng malalim. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa'yo, nagpakasal na ako. Ani ang pinakita dito ang suot na wedding ring. Anong klaseng prank ito? Natatawang tanong sa kanya ni Dan. Alam kasi ni Ton sa kanilang magkakaibigan, siya ang wala sa bokabularyo, ang pag-aasawa. Kailan pa kayo ikinasal ni Alicia? Iyon ang isa ko pang di nasasabi sa'yo. Hindi ako kay Alicia ikinasal. What? Pinilit ako ipakasal ni Papa sa anak ng kaibigan niya, by force, or else mawawalan kami ni Adam ng mana. You gave up your life just because... I can't believe this. Naniwala ka naman kay Tito Alfredo na tototohanin niyo yung sinabi niya? You don't really know my father. He is capable of doing that basta't masunod lang ang gusto niya. Napailing ito. I still can't believe na pilit ka ni Tito Alfredo sa kalokohang yan. Yeah, hindi rin ako makapaniwala. What does she look like? I'm sure ang pangit-pangit niya. I'm sure wala nagkakagusto sa babaeng yon kaya pinikot ng father niya. For sure beses ang dahilan kaya pumayag ang papa mo na ipakasal ka sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Pinaglaruan niya sa kanyang daliri ang suot na wedding ring habang nakatitig dito. Nailing siya. Bakit nga ba madalas nakakalimutan itong tanggalin tuwing pupunta niya si Alicia? Paano na kayo ni Alicia? Curious na tanong nito sa kanya. I am sure hindi yun papayag na magmukhang mistress mo. Piyadong i-eksena na yung peste mong half-brother kay Alicia. Yun nga ang madalas namin pag-awayan ngayon at mahirap naman talaga ang sitwasyon niya. Danica's POV. Aman pulo? Puno ng excitement ang mukha ni Danica habang nakatingin sa plane ticket na iniabot sa kanya ni Alejandro. Isa sa bucket list niya makapunta sa Amanpulo dahil madalas niyang napapanood sa mga vlog ng mga celebrities. Gusto niyang makita kung gaano talaga kaganda ang lugar na yon. Sabi kasi nila para daw yung paraiso at hindi basta-basta napupuntahan ng kung sino-sino lang. Sayang nga lamang at si Alejandro makakasama niya sa pagtupad sa pangarap niyang yon. Ang sarap sana kung mga kaibigan niyang kasama niya papunta sa Amanpulo at hindi si Alejandro. Ano naman kasi ang gagawin niya sa isang paraiso kasama ng lalaking yon? Iniisip pa lamang niyang kasama niya ito doon parang tinatamad na siya. Sana instead na ikaw, yung mga close friends ko na lang kasama ko para siguradong mag-e-enjoy ako. Bigla ay naibulalas niya rito. Bakit akala mo ba mag-e-enjoy akong kasama ka doon? Matabang na tanong ni Alejandro sa kanya. Yun na nga eh. Bakit pa natin itutuloy ang kalokohan nating to? Sa inis, nahampas ng mga kamay niya ang mesa. Hindi ko na kayang pakisamahan ka. Maghiwalay na tayo. Go ahead. Tawagan mong daddy mo. Sabihin mo sa kanya gusto mo na makipaghiwalay. Ano man namang hindi pwedeng ako ang unang makipagkala sa'yo, hindi ba? Pero ikaw malaya ka magagawa yon. Wala namang mawawala sa'yo, hindi ba? Importante sa akin na relasyon namin ni daddy. Hindi ka nun matitiis, lalo na nag-iisang anak ka lang. Ani Alejandro at saka tinalikuran na siya. Napaisip ako, bakit nga ba hindi niya subukan para matapos itong kalokohan nilang to? Kinuha kanyang cellphone at tinawagan ng ama. Dad, palimula niya. Hindi ko na kaya. Tuluyan na siyang napaiyak. This is too much. Hindi ko na po kayang pakisamahan si Alejandro. Anak, may gusto sana ako ipagtapat sa'yo. Dinig niya ang malalim itong pagbuntong hininga. Ramdam niya hirap tong simulan kung ano man ang pagtatapat ito sa kanya. Natatandaan mo na nabaon tayo sa utang dahil nagkasakit ang mommy mo? Yes, Dad. Kung hindi dahil kay Alfredo, hindi ako makakabangon. Pinautang niya ako ng kapital para makapagpatayo ng negosyo. Kapalit ng pangakong kahit ano mangyari, tutuparin namin na naging kasunduan namin noon na kapag nagkaanak ako ng babae, ipapakasal ko sa lalaking anak niya. Dad? Yun lamang ang nasambit na dito. Di naman niya magawang sumbatan ng ama. Ayaw niyang mag-isip to ng kung ano-ano lalo pat nasa malayo ito ngayon. Baka mamaya biglang sumama ang loob nito at may mangyaring masama dito. Yon ang totoong dahilan kaya nang tawagan ako ni Alfredo, alam kong yun ang takdang panahon para tupadin namin ang mga napag-usapan namin dahil sa nasa marrying age na kayong dalawa. Besides, kampante ako nasa mabuti kang kamay bago ko mamatay. Unang kita ko palang kay Alejandro, magaan na kagad ang kalooban ko sa kanya. At kahit na kailan, hindi pa ako nagkamali sa pagkilatis ng isang tao, Danica. Pero alam nyo naman na hindi kami nagmamahalan ni Alejandro, kaya imposible na maging masaya kaming dalawa. Matututunan niyong mahalin ang isa't isa, anak? Hindi na siya nagsalita pa. Ang dami-dami sana niyang gustong sabihin dito,
Pero iniiyak na lang niya ang lahat ng nararamdaman ng mga sandaling iyon. It is no use. Base sa tinura ng ama, nakatali na siya kay Alejandro sa ayaw at sa gusto niya. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit iniyakan siya ng kanyang daddy noong tumanggi siya sa gusto nitong mangyari. Napasubo na to sa kasunduang iyon. Hindi niya alam kung magagalit pa siya sa ama dahil paano nito nagawa iyon sa kanya. Pero siguro ng mga panahong yon, gipit na gipit ito. Wala na tong nagawa pa kundi ito pa din ang kasunduan. Kung tama o mali ang ginawa ng kanyang ama, hindi niya tiyak. Ang tayang tiyak lang niya maging malungkot ang buhay niya sa lalaking iyon. Sa kabilang banda, so I guess kailangan natin pagtiyagan ng isa't isa since wala rin naman tayong magagawa. Pero oras na binigay sa akin ni Papa ang share ko, magfa-file agad ako ng annulment. Matabang nasabi ni Alejandro kay Danica matapos marinig mula dito ang nalaman mula sa ama. For the meantime, i-enjoy na lang natin ang Amanpulo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin doon. Bahala ko sa kung anong gusto kong gawin doon, okay? Let's just do our own thing, okay? Good! At umpisahan mo na ngayon. Labahan mo yung mga marurumi mong damit para bago tayo umalis, walang may iwang marumi dito sa bahay, okay? Nakangising sabi ni Danica sa kanya, tsaka akmang tatalikod pa nang may maalalang sabihin. Oh, magluluto ako ng lunch ko. Kung gusto mong kumain bago tayo umalis, magluto ka ng lunch mo, okay? Pagkasabi noon, mabilis siya nitong tinalikuran. Gustong gusto na niya itong kutusan. May mas okay naman sigurong anak na babae mga kaibigan ng papa niya. Bakit sa anak pa ni Tito Simon siya na ipagkasundo? Naalala niya si Alicia. Pihadong magwawala na naman ito sa galit kapag nabalitaan ito. Kasama niya papuntang Amanpulo si Danica. Hindi tuloy niya alam kung dapat pa ba niyang isekreto kay Alicia o dapat niyang ipaalam ang tungkol sa Amanpulo. Nagpasa siyang wag na lang ipaalam sa kasintahan ng tungkol dito. Danica's POV. Kumakain ng lunch si Danica nang dumating ang pizza na in-order ni Alejandro. Halatang nanadyang naupo siya sa tapat niya at saka binuksan ang box ng pizza. Napalinok siya sa amoy noon, lalo pat may malamig itong Coke na kapartner. Para tuloy gusto niyang humingi ng isang slice, Hawaiian pizza. Takam siya habang inunguya ang leftover na pinakbet na ulam niya kagabi. Pwedeng makahingi ng isang slice? Sabi niya nang hindi na makatiis. Tsaka, konting Coke? Naliyon ni Alejandro sa tapat niya ang box ng pizza. No way! Parang batang sabi nito at saka kumuha ng isang slice at parang nagyayabang pang pinakita sa kanya. Napanunok siya. Naglalaway siya sa sobrang pagkatakam. Sarap talaga ng pizza lalo na kapag may malamig na Coke. Kumagat to ng pizza at saka uminom ng Coke sabay sabi ng, ini-imagine na lang niya na pizzang inunguya niyang ampalaya. Amanpulo. Di makapaniwala si Danica na parte pa rin to ng Pilipinas. Ang dami magagandang lugar dito sa bansa. Sayang at mga dayuhan lang ang nakikinabang. Heist, kung di lang siguro korap ang mga namumuno, hindi sana to nabibilang sa third world country sa dami ng natural resources nito. Nakakalungkot isiping na baliwalang lahat ng mga pinaglaban ng mga bayani noon. Pero ang ganda talaga ng Amanpulo. Sarap sana kung kasama niya yung mga friends niya, pero mas masarap kung marunong siyang lumangoy. Namangha siya sa ganda at laki ng kwarto. Nilapag niya ang kanyang mga gamit sa parang bata, binagsak niya ang katawan sa kama. Ang laki ng kama? Napalis ang ngiti niya nang pumasok si Alejandro sa loob ng kwarto, bit-bit ang mga gamit nito. Anong ginagawa mo dito? Ano sa palagay mo? Naka-ismend na sagot nito. Pati ba naman dito? Iilang kwarto lang tayo? Nagre-reklamong sabi pa niya dito. Wow! Alam mo ba kung magkano per room dito? Feeling mo? Asar na sagot ito sa kanya. Inirapan niya ito at saka tumayo para silipin ang banyo. Tuwang-tuwang pumasok siya sa loob ng jacuzzi. Try kita mamaya. Aniya dito at saka chinek ang mga metal na nakakabit dito. Napasigaw siya na may naglabas ng mga tubig doon. Napatakbo si Alejandro sa loob ng banyo. Ano ba naman? Daig mo pang bata? Lumapit to at may pinindot doon para tumigil sa pagdaloy ang tubig sa loob ng jacuzzi. Tsaka tinulungan siyang tumayo. Basang-basa siya na makaahon. Muntik pa siyang madulas. Mabuti na lang at mabilis siyang nasalo ni Alejandro. Napasinghap siya. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman na magtama ang kanilang mga paningin. I felt butterflies in my stomach. Tumindig siya ng tuwid. At parang napapasang bumitaw sa pagkakahawak nito. Naka-ismed na hinili ni Alejandro ang towel na nasa cabinet at iniabot sa kanya. Tsaka nagmamadali nitong lumabas ng banyo. Bako makaas na naman ang isang yun, parang sinadya ko madulas .
Bubulong-bulong na sabi niya. Nilak niya ang pinto ng banyo, tinuloy na ang paliligo. Bakit pa ba sisirain niyang araw niya nang dahil lang sa lalaking yon? Wala na sa kwarto si Alejandro nang lumabas siya ng banyo. Excited siyang i-explore ang lugar. Nagsuot siya ng maong shorts at floral shirt saka kinuha ang mamahalin niyang shades na regalo sa kanya ng daddy niya nung birthday niya. Nakakamayaman vibes ang itsura ko ngayon, in fairness. Natigilan siya sa paglalakad na makita si Alejandro. Ang gwapo-gwapo sa suot na Hawaiian shorts. Iba talaga ang datingan kapag alaga ang katawan. In fairness, napaka-hot nitong tingnan. Para talagang bida sa mga Korean dramang napapanood ko. Napakurap ako. Hey, pinagpapantasyan ko ba si Alejandro? Of course not. Inismera niya ito at saka naglakad papalayo dito. Si Alejandro kaya nagagandan sa akin kahit papaano? Napakending tuloy siya. Sabi kasi sa nabasa niyang libro, nakadagdag ng appeal sa isang babae kapag sexy itong maglakad. Hindi tuloy niya napansin ang malit na batong nakausbong sa nilalakaran niya. Munti ka na tuloy siyang madulas. Paglingon niya, nakita niya si Alejandro, tawa ng tawa sa kanya. Ayan kasi, napakakiringking mo. Umayos siya ng lakad. Pakialam nga ba niya sa Alejandro na ito? Bakit nga ba kailangan niyang ipis ang lalaking to? Hindi naman to totoong asawa. After makuha nito ang mana, magpa-file to ng annulment at iiwan din siya nito kaya hindi siya po pwede na magkaroon ng emotional attachment dito. Masasaktan lamang siya. Kahit konting-konting attraction hindi pwede. Ang dami namang ibang lalaki dyan. Besides, ano bang kanais-nais sa ugali nito? Wala naman, 'di ba? Sa kabilang banda, naiiling na naglakad sa tabing dagat si Alejandro. Tatawa-tawa siya habang kinikinita sa utak si Danica. She is hilarious. May nakita siyang shell crabs, pinulot niya iyon. Dagdag na naman sa mga collections niya. Mahilig siyang mangolekta ng iba't ibang shells, kahit ang shell crabs. Pinatutuyo niya yon sa nilalagay sa kanyang maliit na cabinet na puro shells lamang ang laman. Marami-rami na rin siya mga nakolekta, lalo pa nung makauwi sila dito sa Pilipinas. Isa ito sa mga libangan niya. Kahit papaano nakakalimutan niya ang mga problema. 30 minutes na rin niyang pansamantalang nakalimutan ang oras. Maya-maya'y kumalam ang sikmura niya. Lunchtime na. Niligon niya si Danica at nawala ito sa paningin niya. Nasaan na bang babaeng yun? Hinanap niya ito para mananghalian. Nang hindi makita, tinawagan niya ito sa cellphone nito. 1 minute din yata ang hinintay niya bago nito sagutin ang tawag niya. Hello, Danica? Danica's POV. Wow! Halos lumuwa ang mga mata ni Danica nang ilapag niya sa mesa ng waiter ang in-order niyang seafood platter. Excited na siya. Hindi niya hihintayin si Alejandro. For sure naman hindi nito gustong sumabay sa kanyang kumain. Sakto nagbabalat siya ng sugpo nang tumawag si Alejandro. Istorbo? Kumuha siya ng tissue at pinunasan ng kamay at saka ito sinagot. Hello? Matabang nabati niya rito. San ka? Dito, nagla-lunch. Sagot niya. Nagla-lunch ka na? Hindi mo man lang ako hinintay? Angil pa nito sa kanya. Ba, mali ko bang gusto mong sumabay sa akin? Kumakalam na sikmura ko, alangan namang hintayin pa kita. Busy-busy ka dyan sa pamumulot ng mga shells. Aniya dito. Tsaka kailangan pa ba sabay tayong kumain? Hindi naman to totoong honeymoon? Nawala na lang tong basta-basta sa ere. Kibit balikat na binalikan niya ang paglantak ng sugpo. Paborito niya kasi ito kahit na mahal. Ito ang in-order niya. Nandito na rin sila sa bakasyon, lulubos-lubosin na niya. Bahala si Alejandro. Masama ang tingin sa kanya, padaragtong naupo sa tapat niya. Hindi mo man lang ako hinintay kumain? May disappointment sa tonong tanong nito sa kanya. Umangat ang isang kilay niya. Bakit pa? Lovers ba tayo? Di naman, 'di ba? Sagot niya dito. O baka naman nai-inlove ka na sa akin, ayaw mo lang aminin ha? Napasinghap siya na magtamang kanilang mga palingin. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang ba siya o totoong nakita niya sa mata nito ang kakaibang kislap habang nakatitig sa kanya na parang sinasabing, technically we are lovers. Kasal tayo, hindi ba? At bakit parang naghatid iyon ng kuryente sa aking buong katawan? Nilapit tong mukha sa mukha niya as if hinagkan siya nito. Napapikit siya. Are we falling in love with each other? Pero laking gulat niya nang sa halip na hagkan, kutos ang inabot niya kay Alejandro. Ouch! Kinutusan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Sa tanang buhay niya, never niyang nagustuhan. Nakutusan ng kahit na sino. Kahit ang daddy niya, never siyang kinutusan pagkatapos sa lalaking to papakutos siya. Nagpantig ang mga tenga niya.
Anong karapatan mo para kutusan ako? Para matauhan ka. Itong itatak mo sa kokote mo, ha? Hindi kita magugustuhan kahit kailan, kaya wag mong isiping nai-inlove na ako sa'yo. Mangilabot ka nga? Sa palagay mo magugustuhan kita? Galit na sagot niya rito. Kinutusan din niya ito. Itatak mo rin to sa kokote mo, ha? Huwag kang assuming na lahat ng babae kagaya ni Alicia mo na nabubulag sa sobrang kahibangan sa'yo. Excuse me, hindi ka kagapuhan, no? Kung tutusin, di hamak namang mas namang pa sa'yo si Rod. Yamot na sabi niya rito. Kaya don't flatter yourself too much, Mr. Portugal. Dahil kung ako lang masusunod, kahit ikaw na lang, nag-iisang lalaki dito sa isla, hindi kita pipiliin. Singhal niya dito at saka nagpabalik sa kinakain, kahit nangingilid ang mga luha sa kanya mga mata. Para matauhan ako? Napakayabang. Di niya namalayan, pumapatak pa lang kanyang mga luha. Di niya alam kung saan talaga siya mas nasaktan, sa ginawa nitong pagkutro sa kanya o sa napakasakit na sinabi nito, na para bang ang pangit-pangit talaga niya para gustuhin ito. Matangkad lang naman ang Alicia na yon, pero kung ganda rin lang ang pag-uusapan, di naman hamak na mas maganda ako. Oo, hindi kasing laki ng hinaharap ni Alicia sa akin, tsaka hindi kasing haba ng legs ni Alicia mga legs ko, pero yun lang naman ang lamang sa akin ng babaeng yun. Bukod doon wala na. Inirapan niya ito at saka nag-concentrate sa kanyang pagkain. Kung hindi lang naman masarap. Ang seafood platter na itong in-order niya, baka nag-walkout na siya. Pero 6,000 pesos to, kaya hindi niya sasayangin. Hanggang matapos siyang kumain, hindi niya inimikan si Alejandro. Tahimik siyang tumayo at umalis sa restaurant na yon, na hindi niya na ito nilingon pa. Total naman, pinacharge na niya sa kwarto niyang lahat ng kinain niya. Sa kabilang banda, di naman sinasadya ni Alejandrong makutusan si Danica. Ewan nga ba niya kung bakit bigla na lang siyang napikon dito. Nakalimot tuloy siya. Hindi nga pala sila close ito para kutusan niya to. Ganon kasi ang ginagawa niya kay Adam at sa mga close friends niya kapag naiinis. Lambing na niya yun. Di niya akalaing mamasamain ni Danica. Bakit nga ba siya biglang napikon? Dahil hindi siya nito hinintay kumain? Or dahil sinabihan siya nito na nai-inlove na siya dito? Basta naiinis siya dito, parang walang kasama kumaing mag-isa? Basta talaga sa kainan, hindi papahuli yung babaeng yon. At naubos mag-isa ang in-order na food platter. Ibang klase pa rin ang appetite ng babaeng yun. Nagingit-git pa rin ang kalooban niya habang kumakain ng burger at halo-halo. Pero ano nga ba talagang ipinagingit-git ko? Oh my God! Namilog ang mga mata ni Danica. Nasa Amanpulo rin si Joshua Garcia or kamukha lang niya itong lalaki na naglalakad sa may tabing dagat. Nakalimutan niyang lahat ng inis na nararamdaman. Napalitan ng kilig at saya. Bakit nga ba sasayangin niyang panahon niya sa Alejandro na yon? Nandito siya sa Amanpulo para mag-enjoy. Hindi na siya nakatiis, nilapitan niya ang lalaki. Hi, si Joshua Garcia ka ba? Bahagya pa siya nakasamid ng matitigan nito sa malapitan, lalo pa nang umiti ito at ilabas sa mga dimples. What do you think? Tanong nito. Hindi nag-confirm pero hindi rin naman nag-deny. Hindi siya namamalik mata lang. Si Joshua Garcia talaga to. Ako nga pala si Julia Barreto. Namumungay ang mga matang sabi niya pa dito. I think mas maganda ka pa kaysa kay Julia Barreto. Nakangiting sabi nito sa kanya. Kinikilig lalo siya. Talagang ang paraisong Amanpulo sa loob-loob niya habang nakikipagpalitan na matamis ng ngiti dito. Are you on a solo vacation here? Tanong nito sa kanya. Napaisip siya. Sasabihin ba niyang nandito siya para sa honeymoon? Pero hindi naman legit ang honeymoon nila ni Alejandro. Baka pwedeng sabihin na lang niyang solo lang siya ditong dumating. Alejandro's POV. Nangunot ang noon ni Alejandro nang matanawan sa Danica na may katawagang lalaki habang nakaupo sa buhanginan. Nag-iba ang mukha niya. Wow naman, wala pang isang araw dito. May kaharutan na kaagad. At mukhang enjoy na enjoy ang bubuet. Ang lakas makatawa. Alam kaya ng lalaki niyo na may asawa na ang babaeng pinaflirt niya? Kung asarin ko kaya. Ngingising-ngising nilapitan niya ang mga ito. Hi, bati niya. Napaismed si Danica nang makita siya. Mas lalo siyang ginanahang asarin ito. Naupo siya sa tabi ng asawa. Umakbay pa siya dito. Nasabi niya na ba sa'yo na may asawa na siya? Tanong niya sa lalaking kaharutan nito. Nawala ang ngiti ng lalaki. Asawa? Ipiniksi ni Danica ang kamay niyang nasa balikat ito. Pwede ba Alejandro, hindi ka nakakatuwa? Yamot na sabi nito sa kanya. Saka muling bumaling sa lalaki. Pasensya ka na.
Nakalimutan kong sabihin sa'yo may kasama nga pala akong pumunta dito eh. But don't get me wrong. Hindi naman kami talagang mag-asawa. Wow! Anong tawag mo sa marriage contract natin? Tanong niya dito. Kitang-kita niyang asartalo na si Danica. Alo na alo naman siyang makita tong naiinis. Tumayo si Danica, ipinagpag ang shorts. Kesa masirang araw ko, mauuna na ako. Nice meeting you, Joshua. Pasensya ka na kung mayroong isang papansin dito. Mamaya na lang tayo ulit mag-usap. Pagkasabi nun, mabilis na tong umalis. Pikon na pikon siya. Asawa ba talaga si Danica? Gusto ko kasi sarang ligawan. Dinig niyang sabi ng lalaki. Nakikita mo tong wedding ring na suot ko? Asar na sabi niya rito at saka tumayo at sinundan si Danica. Hey! Inawakan niya ang kamay nito. Galit ka? Ano sa palagay mo? Singhal nito sa kanya. Binibiro lang naman kita. Masarap ka kasing asarin. Halos paray lamang naman ang sabi niya dito. Ewan ba niya pero parang hindi kompleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakikitang naaasar. Hindi siya komportable kapag wala itong reaksyon sa kanya. Natigilan siya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ginagawa ko nga ba ito kay Danica para magpapansin? Para siyang nauutal habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi peste. Napapaso siya sa mga titig nito. Hindi bakit naman ako magpapapansin sa'yo? Todo tanggi niya dito. Huwag kang assuming, no? Hindi ako assuming. Nagtataka lamang ako. Tumatanggi ka pero hindi mo ba napapansin yung ginagawa mo? Umiwas siya ng tingin dito. Papapansin ba ang tawag mo sa ginagawa ko? Actually, nag-iingat lang ako. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, kaibigan ni Papa ang isa sa mga shareholders ng Amanpulo. Kaya ayoko lang naman makarating kay Papa na nakikipagharutan ka sa ibang lalaki habang nandito tayo. Pagsisinungaling niya dito. Ang totoo, hindi naman kakilala ng Papa niya ang may-ari ng isang ito or isa man sa mga shareholders nito. Wala lang talaga siyang maisip na maidahilan kay Danica. Pero kung gusto mong makipagkaibigan sa lalaking yon, go ahead. Mas mabuti nga yun saka pakiram ko ba sa inyo? Sabi niyang nagmamadali na tong iniwan. Sa lahat ng ayaw niya ay yung napagbibintangan siya sa isang bagay na hindi naman totoo. Bakit naman siya magpapapansin dito? Naisipan niyang tawagan si Alicia. Malalagot siya sa nalaman nitong nandito siya sa Amanpulo kasama si Danica. Hello, love. Alejandro, mabuti na't napatawag ka. I was about to call you. In-invite tayo ni Mommy sa dinner tomorrow. Excited na sabi nito sa kanya. I guess namimiss ka na nila. Matagal-tagal ka na rin nilang hindi nakikita. Naparanok siya. Hindi niya alam kung sasabihin ba niyang nandito siya sa Amanpulo. Alam niyang magwawala na naman ito sa galit. Hindi ako pwede, mataas ang lagnat ko. Pagdadahilan niya. Hindi naman siguro masama ang white lies paminsan-minsan, lalo na kung kapayapaan ang dahilan kung ba't kinakailangan mong magsinungaling. May lagnat ka? Oh no! Pupuntahan kita para maalagaan at... No! Nakakahawa yung sakit ko. Chickenpox. Oo. At saka, hindi nga ako lumalabas ng bahay Chickenpox? Oo. Nag-aalala nga ako baka magpeklat to tas magbutas-butas yung mukha ko. Kaya hindi muna tayo po pwedeng magkita ng 1 week. Ayoko namang mahawaan pa kita. Sayang naman ang flawless skin mo kapag nahawa ka. Thanks you for your concern, love. Ang sweet mo talaga. Sabi ni Alicia sa kanya. Sasabihin ko na lang sa kanila na may sakit ka. Thank you, love. Kamusta naman ang pakiramdam mo? May ininom ka bang gamot? Nag-aaral lang tanong nito sa kanya. Oo, don't worry. Kailangan ko lang ng konting pahinga. Mapapatay talaga ako ni Alicia kapag nalaman nito na nandito lang naman ako sa Amanpulo. Pakuya-kuya-kuy. Ano ang gagawin ni Alejandro sa pakikipagkilala ni Danica? Sa Joshua ang pangalan. Hahayaan ba nitong magkalapit ang dalawa? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.